Nang buksan ko ang drawer ng underwear ni Luz Biminda, doon ko nakita ang katotohanan. Isang tube ng personal lubricant, nakatago. Parang isang maruming sikreto, 38 taon kaming mag-asawa, pero alam kong hindi para sa akin ang gamit na iyon. Ang mas masakit pa, nalaman kong ang kinalantari niya ay ang sarili naming manugang na si Rodel. Hindi ako nagmura, hindi rin ako nambulabog, dahil sa tagal ko sa trabaho sa construction. Alam ko kung ano ang tamang gamit para sa kanila. Kinuha ko ang isang industrial superglue, iyong pandikit na ginagamit sa mga semento at bakal. Lulan ng matinding galit, lalong-lalo ko pang nilinis ang tube at pinalitan ang laman nito ng malapot na pandikit. Pagkalipas lang ng ilang sandali, narinig ko ang nakakangilong hiyaw sa itaas ng aming bahay sa Cavite. Isang sigaw ng pagsisisi, isang sigaw ng matinding sakit. Maging ang mga doktor sa ospital ay hindi malaman ang gagawin. Kailangan silang hilahin, kailangan silang paghiwalayin dahil dinala sila sa emergency room na magkadikit ang mga katawan. Bago ko ituloy ang kwentong ito tungkol sa binalak nilang pagpatay sa akin para sa 10 milyong pisong insurance, paki-comment muna kung saang lungsod o probinsya kayo nanonood. Ang kwentong ito ay isang babala para sa ating mga lolo at lola. Mahalagang malaman ninyo ang katotohanan. Matapos kong mahanap ang tube ng lubricant sa gamit ni Luz Biminda, hindi na ako nakatulog ng maayos. Parang may nakadagan na malaking bato sa aking dibdib. Ang asawa ko, ang babaeng pinangakuan ko sa harap ng altar 38 taon na ang nakalilipas, ay tila may itinatagong malalim na baho. Pero kailangan ko ng patunay. Hindi sapat ang hinala lang. Kailangan kong marinig ang katotohanan gamit ang sarili kong mga tainga. Noong Lunes ng umaga, nagkunwari akong papasok sa trabaho sa Wilcon Depot. Hinalikan ko si Luz Biminda sa pisngi bago ako umalis. Pero ramdam ko ang panlalamig ng kanyang balat. Wala na ang init ng pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lang sa kanyang cellphone. Hindi man lang siya nag-abala na tumingin sa akin habang papaalis ako ng bahay. Imbes na dumiretso sa trabaho, dumaan muna ako sa isang mall sa Cavite. Pumasok ako sa isang maliit na tindahan ng mga gamit pang-elektroniko. Naghahanap ako ng isang digital voice recorder. Iyong maliit lang, iyong madaling itago, iyong kayang mag-record ng mahabang oras nang hindi napapansin. Tinanong ako ng tindero kung para saan daw ito. Ngumiti lang ako ng pilit. Sinabi ko na gagamitin ko lang sa mga meeting sa trabaho. Pero sa loob-loob ko, ang recorder na ito ang magsasabi sa akin kung wasak na ba talaga ang pamilya ko. Binayaran ko ito ng cash para walang bakas sa aming bank account. Noong hapon na iyon, tinawagan ko si Luz Biminda. Sinabi ko na kailangan kong mag-overtime, sabi ko. Kailangan naming mag-inventory ng mga gamit sa garden section at baka abutin ako ng 10:00 ng gabi. Narinig ko ang saya sa kanyang boses. Isang klase ng saya na hindi para sa akin. Sinabi niya sa akin na huwag na raw akong magmadali. Mag-iinit na lang daw siya ng tirang ulam para sa kanyang hapunan. 5:30 ng hapon. Imbes na nasa trabaho, ipinarada ko ang aking sasakyan 3 kanto ang layo mula sa aming bahay. Naglakad ako pabalik ng dahan-dahan. Pakiramdam ko ay para akong magnanakaw sa sarili kong tahanan. Pumasok ako sa pintuan sa likod, maingat, walang ingay. Narinig ko ang agos ng tubig mula sa banyo sa itaas. Naliligo si Luz Biminda, naghahanda siya. Pero para kanino? Nagmadali ako. Inilagay ko ang recorder sa likod ng mga lumang photo album sa aming bookshelf sa sala. Iyon ang mga album ng kasal namin at mga litrato noong sanggol pa ang anak naming si Maria. Mga alaala ng masayang pamilya na tila itatapon na lang sa basura. Sinubukan ko ang recorder. Mahina lang ang bulong ko. Testing, testing. Noong pakinggan ko, malinaw ang boses. Malinaw na malinaw. Eksaktong pagbaba ni Luz Biminda mula sa kwarto. Nagkunwari akong kukuha lang ng tubig. Nagulat siya. Bakit daw ako nandoon? Sabi ko. Nakalimutan ko lang ang aking water bottle. Napansin ko ang kanyang hitsura. Naka-makeup siya. Nakaayos ang buhok. Suot niya ang isang bestida na matagal ko nang hindi nakikitang suot niya. Amoy na amoy ko ang kanyang mamahaling pabango. Saan ang lakad mo? Tanong ko sa kanya. Sabi niya,
Makikipagkita lang daw siya sa mga kaibigan niya sa yoga class. Doon daw sila kakain sa isang bagong Italian restaurant. Hinalikan ko siya sa pisngi at nagpaalam na. Habang nagmamaneho ako palayo, nakita ko sa side mirror ang puting pickup truck ni Rodel. Ang manugang ko, ang asawa ng anak ko. Pumasok siya sa aming bakuran nang walang pag-aalinlangan. Parang siya na ang may-ari ng bahay. Doon ko naramdaman ang matinding panginginig ng aking mga kamay. Kinabukasan, kinuha ko ang recorder habang nasa yoga class kuno si Luz Biminda. Bumalik ako sa aking sasakyan sa parking lot ng Wilcon. Isinuot ko ang aking earphones. Huminga ako ng malalim, pindot sa play button. Sa simula. Puro katahimikan lang. Pagkatapos, narinig ko ang pagbukas ng pinto. Narinig ko ang boses ni Luz Biminda, ang lambing ng boses niya. Sinabi niya kay Rodel na akala niya ay hindi na ito darating. Tinawag siyang baby ni Rodel, ang sarili kong manugang. Tinatawag na baby ang aking asawa. Parang gusto kong isuka ang lahat ng kinain ko, pero hindi lang iyon ang narinig ko. Habang tumatagal ang kanilang usapan, naging seryoso ang boses ni Rodel. Tinanong niya si Luz Biminda kung tumawag na ba ito sa Philam Life Insurance. Ang sagot ni Luz Biminda ang tuluyang nagpaguho sa aking mundo. Sinabi niya na kumpirmado raw ang polisiya, 10 milyong piso, at siya ang tanging beneficiary, ang tanging makakakuha ng pera kapag nawala ako. Tinanong ni Rodel kung may hinala ba ako. Tumawa si Luz Biminda, isang tawa na puno ng pangungutya. Sinabi niya na wala raw akong kaalam-alam. Sabi niya, iniisip lang daw ng boring na si Arturo na menopause lang ang dahilan ng kanyang pagbabago. At doon ko narinig ang kanilang plano. Ang malupit nilang plano, sabi ni Rodel. May nakuha siyang mga gamot mula sa isang kakilala sa parmasya. Ang mga gamot na ito ay kamukha raw ng iniinom kong gamot sa alta presyon. Pero ang totoo, ang mga tabletang ito ay dahan-dahang magpapataas ng aking blood pressure. Hanggang sa hindi nakayanin ng puso ko. Gusto nilang magmukhang natural na heart attack ang mangyayari sa akin, sabi ni Rodel. 3 hanggang 4 na buwan lang ay bibigay na ang katawan ko. Lalo na raw kung dadagdagan pa ni Luz Biminda ng maraming asin ang bawat ulam na iluluto niya para sa akin. Narinig ko silang nangangarap. Nangangarap silang magpakalayo-layo. Gusto nilang bumili ng bahay sa tabing dagat gamit ang pera mula sa aking kamatayan. Binanggit pa nila ang anak naming si Maria, sabi ni Luz Biminda. Hindi naman daw makakahalata ang anak namin dahil masyado itong abala sa pagiging unit supervisor sa ambulance rescue. Ang sakit, ang habdi sa damdamin, 38 taon kaming nagsama, nagpakahirap akong magtrabaho para mabigyan sila ng magandang buhay, pero para sa kanila, isa lang akong boring na matanda na kailangang mamatay para sa 10 milyong piso. Narinig ko ang tunog ng kanilang paghahalikan sa recording. Doon ko na hinubad ang aking earphones. Napasandal ako sa manibela ng aking truck. Umiyak ako ng tahimik sa gitna ng parking lot. Pakiramdam ko ay pinagtulungan akong saksakin ng 2 tao na pinagkatiwalaan ko sa buong buhay ko. Ang aking asawa at ang asawa ng aking kaisa-isang anak. Matapos ang ilang minuto ng pag-iyak, isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw sa aking puso. Hindi na ito lungkot, ito ay galit, isang malamig na galit, isang galit na nagbigay sa akin ng linaw ng isip. Inisip nila na mahina ako. Inisip nila na madali akong linlangin. Pero nakalimutan nila ang isang bagay. 40 taon akong nagtrabaho sa retail management at construction. Alam ko kung paano mag-ayos ng mga problema. Alam ko kung paano humarap sa krisis. Gusto niyo akong paglaruan? Sige. Pero ako ang maglalatag ng bagong patakaran sa larong ito. Noong gabing iyon, bago ako umuwi, dumaan muna ako sa aming bodega sa trabaho. Kumuha ako ng ilang mga bagay. Kumuha ako ng industrial super glue, ang pinakamatapang na pandikit na mayroon kami. Kumuha rin ako ng ilang gamit pang elektroniko nang makauwi ako. Nagluto si Luz Biminda ng hapunan. Nilagyan niya ng maraming asin ang aking pagkain, gaya ng narinig ko sa recording. Pinapanood ko siya habang inihahain ang ulam. Ang amo ng kanyang mukha, parang walang kasalanan, pero sa loob ng kanyang isip,
Binibilang na niya ang mga araw bago ako itumba. Ininom ko ang aking gamot sa harap niya. Pero bago iyon, tinapon ko na ang lahat ng mga peking gamot na ipinalit nila sa aking lalagyan. Nilunok ko ang aking tunay na maintenance medicine habang nakatingin sa kanya ng diretso sa mga mata. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin, Luz Biminda, sabi ko sa kanya nang may malamig na ngiti, sabi niya. Siyempre naman, Arturo, gusto ko namang humaba pa ang buhay mo. Isang malaking kasinungalingan noong gabing iyon. Habang mahimbing siyang natutulog sa tabi ko, nakatitig lang ako sa kisame. Ang babaeng balak akong patayin ay abot kamay ko lang. Nangangarap na siya ng bakasyon sa tabing dagat gamit ang dugo ko. Pero nagkamali sila. Nagkamali silang maliitin si Arturo. Bukas, sisimulan ko na ang aking plano. Bukas, ipapakita ko sa kanila kung ano ang nangyayari sa mga taong nagtatangkang sirain ang buhay ng isang taong wala namang ginagawang masama. Hinding-hindi ko hahayaang magtagumpay sila. Hinding-hindi ko hahayaang manakawan nila ang kinabukasan ng anak naming si Maria. Handa na ang lahat. Ang tanging kailangan ko na lang ay ang tamang pagkakataon at kapag dumating ang sandaling iyon, titiyakin ko na ang buong Cavite ay makakasaksi sa kanilang kahihiyan. Ang laro ninyo ay tapos na. Ngayon, ako naman ang kikilos. Minsan, ang katotohanan ay parang isang madilim na ulap na unti-unting lumalapit. Sa simula, akala mo ay lilipas din ang dilim, pero bago mo malaman, nasa gitna ka na ng isang malakas na bagyo. Ganito ang nararamdaman ko habang nakaupo sa aming beranda, hawak ang isang tasa ng kape na matagal nang lumamig. Ako si Arturo. Sa edad kong ito, dapat sana ay nagpapahinga na lang ako, nag-aalaga ng mga apo, o kaya ay nagdidilig ng mga halaman, pero may isang tinik sa aking dibdib na hindi ako hinahayaang makatulog ng mahimbing. Ang tinik na iyon ay ang aking manugang na si Rodel. Noong una, bilib ako sa batang ito. Guwapo, laging maayos ang pananamit at napakalambing magsalita. Sabi niya sa anak kong si Maria, mahal na mahal niya ito. Sabi niya sa akin, gagawin niya ang lahat para sa pamilya. Pero may kakaiba sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang ningning na hindi galing sa pag-ibig, kundi galing sa kasakiman. Isang Martes ng umaga, nagpasya akong kumilos. Nagsuot ako ng lumang polo, kumuha ng kupas na sombrero, at nag-abang sa labas ng aming subdibisyon. Nakita ko ang sasakyan ni Rodel na lumabas. Sabi niya sa amin, pupunta siya sa kanyang opisina sa Makati para sa isang mahalagang pulong. Isang pulong na magdadala raw ng malaking pera para sa pamilya. Sumakay ako ng taxi. Sabi ko sa driver, Mang, sundan mo ang kotseng iyan. Huwag kang masyadong didikit, baka mapansin tayo. Akala ko ay pupunta kami sa mga matatayog na gusali sa Makati. Pero laking gulat ko nang lumiko siya papunta sa isang sikat at mamahaling hotel sa bandang BGC. Doon, sa lugar na iyon, ang isang kape ay nagkakahalaga na ng daan-daang piso. Bumaba si Rodel. Hindi siya mukhang papasok sa trabaho. Ang kanyang lakad ay kampante, mayabang, at parang isang artistang handang umarte sa harap ng kamera. Sumunod ako ng dahan-dahan, pumasok sa lobby, at nagtago sa likod ng isang malaking haligi. Doon ko nakita ang unang biktima. Isang babaeng nasa edad 60 o mahigit pa, mukhang mayaman. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang, at ang kanyang bag ay halatang libo-libo ang halaga. Pagkakita kay Rodel, lumiwanag ang mukha ng babae. At si Rodel, biglang nagbago ang boses. Narinig ko, kahit malayo ako. Ang lambing, ang tamis. Kumusta ang aking reyna? Sabi niya. Miss na miss kita, gusto kong masuka. Ang mga salitang iyon ay narinig ko na ring sinabi niya sa anak ko. Pero dito, sa hotel na ito, ibinebenta niya ang mga salitang iyon sa ibang tao. Naupo sila at nag-usap. Nakita ko kung paano hinawakan ni Rodel ang kamay ng babae. Pagkatapos, may inabot ang babae sa kanya. Isang sobre, makapal. Alam ko kung ano ang laman yon. Pera. Maraming pera. Siguro ay aabot iyon ng mahigit 100,000 piso. Sabi ni Rodel sa babae, kailangan niya ang pera para sa isang investment na magpapadoble ng yaman nito, panloloko. Isang malaking
panloloko. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Akala ko ay uuwi na siya. Pero pagkatapos ng 1 oras, nagpaalam siya sa unang babae nang may kasama pang halik sa kamay. Pagkaalis ng babae, lumipat si Rodel ng ibang mesa. Sa kabilang dulo naman ng restaurant ng hotel. Maya-maya pa, may dumating na namang isa. Mas matanda ang isang ito, mukhang biyuda na naghahanap ng kalinga. Ganoon din ang ginawa ni Rodel. Parehong mga salita, parehong mga ngiti, parehong pangako. Doon ko napagtanto ang katotohanan. Ang aking manugang, ang asawa ng aking mahal na anak, ay hindi isang empleyado ng kumpanya. Siya ay isang maninila, isang gigolo na ang hanapbuhay ay paibigin ang mga matatandang babaeng may pera at pagkatapos ay uubusin ang kanilang mga naipon. Nanlambot ang aking mga tuhod, napaupo ako sa isang silya sa dilim. Sa isip ko, nakikita ko ang mukha ni Maria. Ang aking anak na buong tiwalang naghihintay sa kanya sa bahay. Nagluluto ng hapunan, nag-aalaga sa kanilang mga anak at iniisip na ang kanyang asawa ay nagpapagod sa trabaho para sa kanila. Hindi ko mapigilan ang panginginig ng aking mga kamay. Galit. Iyon ang nararamdaman ko. Isang matinding galit na gustong sumabog. Gusto ko siyang sugurin, sampalin at hiyain sa harap ng lahat. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Kailangan kong maging matalino. Ang kalaban ko ay isang dalubhasa sa pagsisinungaling. Kung susugod ako ng walang plano, ako pa ang lalabas na masama. Ako pa ang magmumulang ulyanin sa paningin ng aking anak. Ipinagpatuloy ko ang pagmamanman. Sa buong araw na iyon, 4 na babae ang hinarap ni Rodel. 4 na magkakaibang lokasyon. Sa Makati, sa Ortigas, at huli ay sa isang subdivision sa Quezon City. Sa bawat babae, may iba-iba siyang kwento. Sa isa, sabi niya, ay kailangan niya ng pera para sa operasyon ng kanyang may sakit na ina. Sa isa naman, sabi niya, ay na-freeze ang kanyang bank account dahil sa gulo sa negosyo. Lahat sila naniwala. Lahat sila nagbigay ng pera. Sa isang araw lang, baka nakakuha si Rodel ng mahigit ₱250,000. ₱250,000. Kapalit ng mga kasinungalingan at pagtataksil. Habang pauwi ako sa loob ng taxi, nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga matang nanghuhusga. Naisip ko, paano nagawa ng isang tao na maging ganito katuso? Paano niya nagagawang yakapin ang aking anak sa gabi, pagkatapos ay mambiktima ng ibang tao sa araw? Ang sakit. Ang sakit isipin na ang taong pinagkatiwalaan namin ay isang halimaw na nagtatago sa likod ng magandang mukha. Nang makarating ako sa bahay, gabi na, nakita ko ang kotse ni Rodel sa garahe. Pumasok ako sa loob at narinig ko ang kanyang boses sa kusina. Tumatawa siya. Masayang nagkukuwento kay Maria tungkol sa kanyang pagod sa opisina. Pagod na pagod ako, mahal, sabi ni Rodel. Maraming kliyente ang kinausap ko ngayon, pero sulit naman dahil para ito sa kinabukasan ni na bata. Narinig ko ang sagot ni Maria. Salamat, Rodel. Napakasipag mo talagang asawa. Heto, uminom ka muna ng mainit na sabaw. Napahawak ako sa pintuan. Ang puso ko ay parang pinipiga. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin ang totoo. Maria, niloloko ka niya. Ang perang dala niya ay galing sa luha at panlilinlang sa ibang tao. Pero nanatili akong tahimik. Pumasok ako sa aking kwarto nang hindi sila tinitingnan. Humiga ako sa kama pero hindi ko maipikit ang aking mga mata. Ang bawat tawa ni Rodel sa kabilang silid ay parang hiwa ng patalim sa aking pandinig. Ngayon, alam ko na ang kanyang lihim. Alam ko na kung sino talaga si Rodel. Hindi siya ang tagapagligtas ng aming pamilya. Siya ang panganib na nasa loob na ng aming pamamahay. Isang maninila, isang manggagancho, isang taong walang kaluluwa. Hinding-hindi ko hahayaang sirain niya ang buhay ng aking anak. Hinding-hindi ko hahayaang ubusin niya ang aming karangalan. Pero kailangan kong mag-ingat. Sa larong ito, kailangang mas mautak ang matanda kaysa sa banyaga sa aming buhay. Ang gabi ay mahaba at ang bukas ay puno ng panganib. Pero ako, si Arturo, ay hindi susuko. Gagawin ko ang lahat, lahat-lahat, para mailantad ang tunay na kulay ni Rodel. Patawarin mo ako, Maria,
kung masasaktan ka sa mga susunod na araw, pero mas mabuti nang malaman mo ang mapait na katotohanan kaysa mabuhay ka sa isang matamis na kasinungalingan. Nagdasal ako ng taimtim. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas. Gabayan niyo po ang aking bawat hakbang. Huwag niyo pong hayaang magtagumpay ang kasamaan sa loob ng aming tahanan. Sa dilim ng aking silid, binuo ko ang aking plano. Hindi ito magiging madali. Si Rodel ay mabilis, madulas, at mapanlinlang. Pero ako ay isang amang handang pumatay ng dragon para sa kanyang anak, at ang dragon na ito ay kailangang maligwak bago pa mahuli ang lahat. Ang pera, ang limpak-limpak na pesong nakukuha niya ay magiging mitsa ng kanyang sariling pagsabog. Sisiguraduhin ko iyon, natapos ang gabi na may bigat sa dibdib, pero may linaw sa isip. Ang laban ay nagsisimula pa lang. At sa laban na ito, hindi ako papayag na ang Maninila ang siyang manalo. Matapos kong makita ang ginagawa ni Rodel sa iba't ibang subdivision, hindi na ako makahinga ng maluwag. Ang galit sa puso ko ay parang bulkang taal na handa ng sumabog. Pero alam ko, hindi sapat ang galit lang. Kailangan ko ng kakampi. Kailangan ko ng mga taong magpapatunay na ang manugang ko ay isang demonyong may mukha ng anghel. Ang unang nasa isip ko ay ang aming kapitbahay, si Ginang Elena Rodriguez. 3 bahay lang ang agwat niya mula sa amin dito sa Bacoor. Isang biyuda, isang babaeng disente at laging maayos ang pananamit. Noong hapon na iyon, pagka-uwi ko mula sa pagsubaybay kay Rodel, dumiretso ako sa bahay niya. Kumatok ako ng marahan. Pagbukas ng pinto, nakita ko si Elena na suot pa rin ang kanyang silk robe. Namumula ang kanyang mga pisngi. Halatang kakaalis lang ni Rodel sa bahay niya. Noong makita niya ako, and tila nagulat siya. "Arturo," sabi niya, "ano ang maipaglilingkod ko sa iyo?" Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. "Elena," ang sabi ko, "kailangan nating mag-usap tungkol kay Rodel Martinez." Nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata. Sinubukan niyang itanggi, sabi niya. "Ano ang ibig mong sabihin? Si Rodel ay landscaper ko lang. Inaayos niya ang aking mga halaman." Umiling ako ng dahan-dahan. Inilabas ko ang aking cellphone at ipinakita sa kanya ang mga litratong nakuha ko. Litrato ni Rodel sa ibang subdivision. Litrato ni Rodel na may kayakap na ibang babae. Sabi ko sa kanya, "Elena, si Rodel ay asawa ng anak ko. At ngayon, nalaman ko na may relasyon din siya sa asawa ko, kay Luz Biminda. At hindi lang iyon, nakita ko siyang pumasok dito sa bahay mo kaninang umaga. Napahawak si Elena sa hamba ng pinto, parang mawawalan siya ng malay. Pinatuloy niya ako sa loob. Doon, sa gitna ng kanyang magandang sala, bumuhos ang katotohanan. Umiyak si Elena, isang iyak na puno ng kahihiyan at pagsisisi. Sinabi niya sa akin na mahal niya si Rodel. Sinabi raw ni Rodel na hindi na siya masaya sa asawa niya. Nahihiwalayan daw niya ang asawa niya para magsama sila ni Elena. "Arturo," sabi niya habang humihikbi. "Binigyan ko siya ng pera," sabi niya. "Nalulugi raw ang kanyang business. Kailangan daw niya ng pambayad sa truck. Kailangan daw niya ng bagong gamit." Tinanong ko siya kung magkano. Halos manghina ako sa sagot niya. 800,000 piso. 800,000 piso sa loob lang ng 6 na buwan. Iyon ang perang pinaghirapan ni Elena at ng yumaong asawa niya. Ang perang dapat ay para sa kanyang pagtanda. Pero hindi lang iyon ang pinakamasakit. Sinabi ni Elena na noong nakaraang buwan, tinulungan siya ni Rodel na ayusin ang kanyang huling habilin o di kaya ay ang kanyang diwa ay Sa madaling salita, ang kanyang testamento, nilagay niya si Rodel bilang beneficiary. Bibigyan niya ito ng isa pang ₱250,000 piso kapag nawala siya. Doon ko napagtanto ang lala ng sitwasyon. Si Rodel ay hindi lang basta nangangalantari. Siya ay isang profesional na manggagancho, isang predator na ang biktima ay ang mga kababaihang tulad ni Elena, mga biyuda o mga babaeng nalulungkot sa kanilang pagsasama. Sa sumunod na 2 araw, hindi ako tumigil. Gamit ang mga impormasyong nakuha ko, hinanap ko ang iba pang mga biktima. Pumunta ako sa Ayala, Alabang. Pumunta ako sa mga eksklusibong village sa Makati. Nakilala ko si Margaret.
Isang mayamang negosyante na nagbigay kay Rodel ng mahigit ₱1,000,000 para raw sa isang investment na hindi naman nag-e-exist. Nakilala ko rin si Patricia. Si Patricia ang nagbabayad ng upa ni Rodel sa isang kondo sa Manila dahil sabi ni Rodel ay kailangan niya ng opisina para sa kanyang negosyo. At si Linda. Si Linda ang bumili ng bagong puting pickup truck ni Rodel bilang regalo ng kanilang engagement. Lahat sila. Pare-pareho ang kuwento. Ginagatasan ni Rodel ng pera habang hinihintay ang pagkakataon na makuha ang mas malaking mana. Noong pinagsama-sama ko ang lahat ng pera, umabot ito ng milyon-milyong piso. Isang malaking sindikato na iisang tao lang ang gumagalaw, si Rodel Martinez. Ang aking manugang, habang iniisip ko ang lahat ng ito, bumalik sa isip ko si Luz Viminda. Ang asawa ko, siya ang pinakamalaking premyo ni Rodel. Dahil kay Luz Viminda, hindi lang pera ang makukuha ni Rodel. Makukuha niya ang 10 milyong piso mula sa aking insurance kapag napatay nila ako. Naisip ko, bakit hindi na lang ako pumunta agad sa mga pulis? Bakit hindi ko na lang sila ipahuli ngayon din? Pero naisip ko ang anak kong si Maria. Kung gagawin ko iyon, baka makahanap pa ng paraan si Rodel na makatakas gamit ang kanyang matatamis na salita. Baka mapaniwala na naman niya si Maria. Baka sabihin niyang pinagkakaisahan lang siya. Kailangan ko ng isang bagay na hindi nila matatakasan. Isang kahihiyan na hinding-hindi mabubura. Isang ebidensya na nakadikit mismo sa kanilang mga katawan. Doon nabuo ang aking plano. Isang plano na gagamit ng mismong pagnanasa nila para wasakin sila. Tinanong ko si Elena kung handa ba siyang tumulong. Sabi ko, Elena, kailangan nating ipakita sa buong mundo kung sino talaga si Rodel. Hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat ng iba pang babae na balak pa niyang biktimahin. Pumayag si Elena. Pumayag din ang iba pang mga biktima. Nakabuo kami ng isang lihim na alyansa. Isang alyansa ng mga taong binalewala, niloko at pinagsamantalahan. Nagpulong kami ng palihim sa isang maliit na kainan sa labas ng bayan. Nakita ko sa kanilang mga mata ang parehong sakit na nararamdaman ko. Pero nakita ko rin ang determinasyon. Ayaw na naming maging biktima. Gusto na naming maging mga tagapagtanggol ng aming sariling dangal. Sinabi ko sa kanila, huwag kayong mag-alala. Ang hustisya ay hindi laging nanggagaling sa korte. Minsan, ang hustisya ay tayo mismo ang gumagawa. Bumalik ako sa aking garahe noong gabing iyon. Tiningnan ko ang aking mga gamit, ang mga pandikit, ang mga kable ng kuryente, ang mga electronics. Ang isip ko ay parang isang makina na gumagana ng walang hinto. 40 taon akong nag-ayos ng mga sirang bahay at mga problema sa Wilcon. Ngayon, aayusin ko ang pinakamalaking sira sa aking buhay. Sina Rodel at Luz Viminda. Akala nila ay sila ang matalino. Akala nila ay hawak na nila ang aking buhay sa kanilang mga palad. Akala nila ay mababaon ako sa lupa kasama ng kanilang mga lihim. Pero hindi nila alam. Ang boring na si Arturo ay may nakahandang sorpresa. Isang sorpresa na hinding-hindi nila makakalimutan hanggang sa huling hininga nila. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang kapangyarihan. Hindi na ako ang biktima. Hindi na ako ang taong pinaplano nilang patayin. Ako na ang mangangaso. At sila ang aking huli. Ang bawat patak ng pawis ko sa paghahanda ng planong ito ay para sa bawat pisong ninakaw nila, para sa bawat luhang ibinuhos ni Elena at ng iba pang mga biktima, at higit sa lahat para sa dangal ng aking anak na si Maria. Handa na ang bitag. Ang tanging kailangan na lang ay ang tamang oras at ang oras na iyon ay malapit na malapit na. Maghanda kayo, Luz Viminda at Rodel. Dahil ang impyerno na binalak ninyo para sa akin ay kayo mismo ang makakaranas. Itutuloy. Ngayong gabi, nakaupo ako sa aking maliit na garahe dito sa Bacoor. Napapalibutan ako ng aking mga kagamitan, mga lagari, mga martilyo, at mga gamit pang elektroniko. Dito sa lugar na ito, pakiramdam ko ay ako ang hari.
Sa loob ng 40 taon ng aking pagtatrabaho sa Wilcon Depot, natuto ako ng maraming bagay. Natuto akong mag-ayos ng mga sirang tubo. Natuto akong bumuo ng mga bahay mula sa wala. Pero higit sa lahat, natuto ako tungkol sa mga kemikal. Alam ko kung anong pandikit ang para sa kahoy. Alam ko kung ano ang para sa bakal. At alam ko kung ano ang pandikit na hinding-hindi matatakasan ng balat ng tao. Sina Rodel at Luz Viminda. Akala nila ay sila ang matalino. Inisip nila na ang boring na si Arturo ay isang matandang madaling utuin. Isang matandang papatayin nila para sa 10 milyong pisong insurance. Habang hinahawakan ko ang isang maliit na tube ng pandikit, naramdaman ko ang lamig ng bakal sa aking mga kamay. Ito na ang simula. Ito na ang aking sagot sa kanilang pagtataksil. Kinuha ko ang isang tube ng industrial strength super glue, iyong pandikit na ginagamit namin sa mga malalaking proyekto sa konstruksyon. Napakatapang nito. Kapag dumikit ito sa balat, kailangan ng doktor at matinding operasyon para ito ay matanggal. Masakit ito, napakasakit, at higit sa lahat, imposible itong itago. Pumasok ako sa loob ng aming bahay ng dahan-dahan. Tulog na si Luz Viminda, ang aking asawa, ang babaeng balak akong lasunin, ay natutulog ng mahimbing. Parang isang anghel kung tingnan, pero alam ko ang itim ng kanyang puso. Binuksan ko ang kanyang drawer. Doon sa ilalim ng kanyang mga seda at lace, nahanap ko muli ang tube ng personal lubricant. Iyong tube na naging mitsa ng lahat ng aking galit. Dinala ko ito sa banyo. Maingat kong binuksan ang takip. Itinapon ko ang madulas na laman nito sa lababo. Pinanood ko itong umagos sa kanal. Pagkatapos, nilinis ko ng maigi ang loob ng tube. Kailangan ay walang maiwang amoy. Doon ko isinalin ang industrial super glue. Parehong-pareho ang itsura nila. Malabnaw. Walang kulay. Walang amoy. Sa dilim ng gabi o sa gitna ng matinding pagnanasa, hinding-hindi nila mapapansin ang pagkakaiba. Hanggang sa huli na ang lahat. Ibinalik ko ang tube sa eksaktong lugar kung saan ko ito nahanap, sa ilalim ng kanyang mga underwear. Isang bitag na naghihintay na lang na pitasin. Pero, alam ko, hindi sapat ang pandikit lang. Kung didiretso lang sila sa ospital ng tahimik, baka makahanap pa sila ng palusot. Baka itanggi pa rin nila ang lahat. Kailangan ko ng mga saksi. Kailangan ko ang buong subdivision na makakita sa kababuyan nila. Alam nyo naman dito sa ating bansa, ang mga kapitbahay o ang tinatawag nating mga marites. Sila ang pinakamabisang paraan para kumalat ang katotohanan. Kaya inihanda ko ang ikalawang bahagi ng aking plano. Kinuha ko ang isang smoke detector, iyong pang-detect ng usog o sunog. Binuksan ko ito at binago ang loob. Inugnay ko ito sa isang remote control na maaari kong pindutin kahit nasa labas ako ng bahay. Kapag pinindot ko ang button, tutunog ito ng napakalakas. Isang tunog na magpapalabas sa lahat ng mga tao sa kanilang mga tahanan at hindi lang iyon. Kinuha ko rin ang isang maliit na Bluetooth speaker. Isang speaker na napakalakas ng tunog. Nag-record ako ng mga boses na sumisigaw, "Tulong! Tulong! May sunog! May nakakulong dito." Ginamit ko ang aking kaalaman sa electronics para masiguradong magmumukhang totoo ang lahat. Kapag narinig ng mga tao ang alarm at ang mga sigaw ng saklolo, tatawag sila ng bumbero, tatawag sila ng ambulansya, at ang pinakamahalaga sa lahat, tatawag sila ng mga pulis. Inisip ko ang aking anak, si Maria. Si Maria ay isang supervisor sa ambulance rescue. Alam ko ang schedule niya, bukas. Siya ang naka-duty sa aming lugar. Dito ako sandaling napatigil. Masakit para sa isang ama na ipakita sa kanyang anak ang ganitong kahihiyan. Kailangan niyang makita ang kanyang ina at ang kanyang asawa sa pinakanakakahiyang sitwasyon. Pero naisip ko, mas mabuting masaktan siya sa katotohanan ngayon kaysa mabuhay siya sa kasinungalingan habang buhay. Kailangan niyang malaman kung anong klaseng hayop ang pinakasalan niya. Kailangan niyang malaman na ang kanyang ina ay balak pumatay ng kanyang sariling ama. Ito ay para sa kaligtasan ni Maria.
para hindi na siya muling maloko ni Rodel, para mabawi niya ang kanyang buhay mula sa kamay ng isang manggagancho. Bumalik ako sa garahe at muling tiningnan ang lahat. Ang bawat kable, ang bawat baterya. Lahat ay nasa ayos. Lahat ay handa na. Bukas, magkakaroon ng inventory sa Wilcon. Sinabi ko na kay Luz Viminda na gabi na ako uuwi. Nakita ko ang ningning sa kanyang mga mata. Alam ko ang iniisip niya. Iisipin niya na malaya silang magagawa ang gusto nila sa loob ng aking sariling bahay, sa loob ng aking sariling kama. Gusto niyo ng pribasya? Sige, bibigyan ko kayo ng pribasya. Pero sisiguraduhin ko na ang pribasyang iyon ay magiging mitsa ng inyong katapusan. Naisip ko ang 10 milyong piso. Ang perang pilit nilang kinukuha sa pamamagitan ng dugo. Ang perang akala nila ay magdadala sa kanila sa tabing dagat. Nakakaawa sila sa laki ng kanilang sakim. Hindi nila nakita ang panganib na nasa harap na nila. Habang nakaupo ako sa dilim, naramdaman ko ang isang uri ng katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng takot. Ito ay ang katahimikan ng isang taong tapos na ang paghahanda. Buksan niyo ang tube na iyon. Luz Viminda, gamitin mo iyan. Rodel, magpakasaya kayo sa huling sandali ng inyong kalayaan. Dahil bukas, ang buong mundo ay malalaman ang inyong lihim. Walang takas, walang palusot. Ang ebidensya ay magiging bahagi na ng inyong mga katawan. Literal na delete sa isa't isa. Minsan, ang hustisya ay hindi nanggagaling sa mga dokumento. Minsan, ang hustisya ay nanggagaling sa isang tube ng pandikit at sa lakas ng loob ng isang matandang binaliwala. Matulog ka ng mahimbing, Luz Viminda. Managinip ka ng iyong 10 milyon dahil bukas, ang gigising sa iyo ay ang tunog ng sirena ng bumbero at ang mga mata ng iyong sariling anak. Ang laro niyo ay tapos na. Bukas. Ang katotohanan naman ang mananaig. Chua. Nawa ay gabayan mo ako sa gagawin kong ito, hindi para sa higanti, kundi para sa katarungan ng lahat ng mga biktima ni Rodel at para sa kaligtasan ng aming pamilya. Handa na ako. Handa na ang bitag. Itutuloy. Dumating na ang araw na itinakda ng tadhana, Martes. Isang napakatahimik na hapon sa aming subdivision dito sa Bacoor. Ang sikat ng araw ay tila napakaganda. Pero sa loob ng aking dibdib, may namumuong bagyo. 3:00 ng hapon. Tinawagan ko si Luz Viminda. Gaya ng dati, sinabi ko na mag-inventory kami sa Wilcon Depot at baka gabihin ako ng uwi. Narinig ko muli ang saya sa kanyang boses. Ang boses na dati ay nagpapakalma sa akin. Ngayon ay nagbibigay sa akin ng kilabot. Sinabi niya, "Sige Arturo, mag-ingat ka sa trabaho. Huwag kang mag-alala sa akin dito." Isang malaking kasinungalingan. Ipinarada ko ang aking truck 2 kanto ang layo. Mula sa aking kinauupuan, tanaw ko ang aming bahay. Eksaktong 3:15. Dumating ang puting pick-up ni Rodel. Pumasok siya sa aming bakuran nang may kumpas ng isang taong nagmamay-ari ng lahat. Hindi niya alam na ang bawat hakbang niya ay patungo sa isang bitag na hinding-hindi niya matatakasan. Naghintay ako ng 30 minuto. Hinayaan ko silang maging komportable. Hinayaan ko silang maniwala na sila ay ligtas sa loob ng aking sariling tahanan habang naghihintay. Hawak ko ang aking cellphone. Doon sa screen, nandoon ang app na konektado sa smoke detector at sa Bluetooth speaker na itinago ko. Para sa yon. Sa loob ng bahay. Alam ko ang nangyayari. Siguradong kinuha na ni Luz Viminda ang tube mula sa kanyang drawer. Ang tube na akala niya ay pampadulas, pero ang totoo ay puno ng pinakamatapang na industrial superglue. Naisip ko ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga ngiti, habang pinaplano ang aking kamatayan para sa 10 milyong pisong insurance. Ngayon, ang pagnanasa na iyon ang mismong magiging rehas ng kanilang kulungan. 5:00 ng hapon. Nagsimula nang magbago ang tunog mula sa aming bukas na bintana sa itaas. Hindi na ito tawa. Hindi na ito bulong ng pagmamahalan. Narinig ko ang boses ni Rodel. Tense, punong-puno ng kaba. Luz Viminda. Bakit ganito? Bakit hindi ako makagalaw? Sumagot ang asawa ko ng may halong takot. Hindi ko alam, baka nanunuyo lang.
Subukan mong humila, pero lalo lang lumakas ang kanilang pagdaing. Aray, masakit, Luz Biminda, dila, din chat na tayo. Hindi tayo makaghiwalay. Ang super glue ay nagsimula ng gumawa ng kanyang trabaho. Ang dalawang katawan, ang dalawang taong nagtaksil sa akin, ay isa na ngayon. Dikit na dikit, walang espasyo, walang takas. Ngayon na ang tamang sandali. Kinuha ko ang aking cellphone. Pinindot ko ang unang button. Biglang gumuho ang katahimikan ng subdivision. Ang smoke detector sa sala ay tumunog ng napakalakas. Isang matinis at nakakabinging tunog. Beep, beep, beep. Ang tunog na ito ay hudyat ng panganib. Ang tunog na magpapalabas sa lahat ng tao sa kanilang mga bahay. Pagkatapos, pinindot ko ang ikalawang button. Ang Bluetooth speaker sa ilalim ng sofa ay nagsimulang tumugtog, pero hindi musika ang lumabas, kundi ang boses na ni-record ko, isang boses na sumisigaw ng may desperasyon. Tulong, tulong, may sunog, nakakulong kami dito, tulungan niyo kami. Dahil sa lakas ng speaker, ang buong kanto ay nakarinig. Ang mga kapitbahay, ang mga tinatawag nating marites, ay hindi nag-atubili. Nakita ko si Aling Elena na binitawan ang kanyang pandilig sa halaman at tumakbo patungo sa aming bahay. Nakita ko si Mang Chen mula sa kabilang kanto na kinuha ang kanyang cellphone para tumawag ng 911. Ang mga bata na nagbibisikleta ay huminto at nanood. Sa loob lang ng ilang minuto, may mahigit 20 katao na ang nakatayo sa aming damuhan. Lahat sila ay nakatingin sa aming bahay. Lahat sila ay nag-aalala. Lahat sila ay takot. Diyos ko, ang bahay ni na Arturo, sigaw ni Aling Elena. May nakakulong sa loob. Naririnig niyo ba iyon? Humihingi sila ng saklolo. Ang ingay ng alarm at ang sigaw mula sa speaker ay lumikha ng isang perpektong ilusyon ng trahedya, pero ang totoong trahedya ay nasa itaas na silid. Naririnig ni na Luz Biminda at Rodel ang lahat ng nangyayari sa labas. Naririnig nila ang mga boses ng kanilang mga kapitbahay. Sigurado akong nanginginig na sila sa takot. Dahil alam nila na sa loob ng ilang sandali, ang pintuan ay wawasakin. Ang kanilang lihim ay malalantad sa harap ng lahat. Sinubukan nilang sumigaw para sabihing huwag pumasok. Pero ang boses nila ay natatabunan ng napakalakas na alarm at ng sigaw mula sa speaker. Sila ay bilanggo sa loob ng sarili nilang kahihiyan. Nakita ko ang mga sasakyan ng barangay tanod na dumating. Pagkatapos, narinig ko na ang malakas na sirena. Mula sa malayo, nakita ko ang pagdating ng bumbero at ng ambulansya. Doon, sa unahan ng convoy, ay ang unit ni Maria. Ang aking anak, bumaba ako sa aking truck. Naglakad ako patungo sa aming bahay nang may mukha ng isang taong naguguluhan at nag-aalala. Nagkunwari akong kadarating lang. Anong nangyari? Anong nangyari sa bahay ko? Tanong ko sa mga kapitbahay. Lumapit sa akin si Mang Chen. Hinawakan niya ang balikat ko. Arturo, mabuti at nandito ka na. May sunog sa loob. May mga tao pang naiwan sa taas. Naririnig namin ang mga sigaw nila. Tumingin ako sa aming bintana sa itaas, sa loob-loob ko. Gusto kong ngumiti, pero pinigilan ko. Ito na ang huling bahagi ng aking plano. Ang pagbagsak ng kanilang mga maskara. Ang buong subdivision ay narito na. Ang mga kamera ng cellphone ay nakatutok na sa aming pintuan. Ang mga tao ay nagbubulungan na tungkol sa puting pickup truck ni Rodel na nakaparada sa aming driveway. Bakit nandoon ang sasakyan ni Rodel? Narinig kong tanong ng isang kapitbahay. Hindi ba dapat ay nasa trabaho siya? Ang pagdududa ay nagsimula ng kumalat. Ang mga marites ay nagsimula ng magdutong-dutong ng mga kwento. Habang papalapit ang mga bumbero dala ang kanilang mga palakol at hose, alam ko na wala nang balikan ito. Ang 10 milyong piso na pinapangarap nila ay biglang naging isang napakalaking utang ng kahihiyan. Ang pandikit na ginamit ko ay hindi lang nagdikit sa kanilang mga balat. Idinikit din ito ang kanilang mga pangalan sa putikan. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko si Maria na mabilis na tumatakbo patungo sa aming pintuan dala ang kanyang medical kit. Ang puso ko ay kumirot para sa kanya.
Pero alam ko, ito lang ang tanging paraan para mabuksan ang kanyang mga mata. Patawarin mo ako, Maria. Bulong ko sa aking sarili. Pero kailangan mong makita ang katotohanan. Ang unang hampas ng palakol sa aming pintuan ay tumunog ng napakalakas. Bog! Ang kahoy ay nabasag. Ang pintuan ay bumukas. Ang palabas ay magsisimula na. Itutuloy. Ang bawat hampas ng palakol sa aming pintuan ay tila isang kabaong na ipinapako. Bog, bog, bog. Sa bawat tunog na iyon, alam kong papalapit na ang katapusan ng lihim ni na Luz Biminda at Rodel. Nakatayo ako sa labas, kasama ang mga kapitbahay na hindi na magkamayaw sa pag-uusisa. Ang mga cellphone ay nakataas. Ang mga marites ay handa nang i-post ang lahat sa Facebook. At doon. Pumasok ang aking anak na si Maria. Suot ang kanyang uniforme bilang isang rescue supervisor. Matikas siyang tingnan, profesional. Pero sa likod ng kanyang maskara, alam kong nag-aalala siya para sa aming kaligtasan. Pumasok siya sa loob ng bahay kasunod ang mga bumbero. BFP. Fire Department, may tao ba rito? Sigaw ng isang bumbero. Narinig ang malakas na alarm. Narinig ang sigaw ng saklolo mula sa aking speaker. Pero nang marating nila ang ikalawang palapag, biglang tumahimik ang lahat. Nakaakyat na sila sa aming silid. Ang silid kung saan kami natulog ni Luz Biminda sa loob ng halos 4 na dekada. Bumukas ang pinto. At doon, huminto ang mundo ni Maria. Hindi ko man nakikita mula sa labas, pero ramdam ko ang panlalamig ng aking anak. Nakita niya ang kanyang asawang si Rodel at ang kanyang inang si Luz Biminda. Walang saplot ang dalawa at ang mas malala pa rito, ding chat sila sa isa't isa. Literal na magkadikit ang kanilang mga balat. Hindi sila makahiwalay. Ang industrial superglue na inilagay ko ay gumawa ng isang unbreakable bond. Isang gapos na gawa sa kataksilan at pandikit. Narinig ko ang boses ni Maria mula sa intercom ng radio. Garalgal ang kanyang boses, punong-puno ng sakit. Control. Ito ang Unit 12. Mayroon tayong medical emergency. Hindi sunog. Uulitin ko, hindi sunog. Kailangan namin ng karagdagang medical support para sa adhesive extraction. 2 biktima. Nakadikit ang mga katawan. Sa labas. Nagbulungan ang mga tao. Adhesive extraction? Ano raw iyon? Bakit sila nakadikit? Hindi nagtagal. Inilabas na sila. Ito na ang sandali ng kanilang walk of shame. Unang lumabas ang stretcher ni Rodel. Nakatakip siya ng puting tela, pero kitang-kita ang kanyang mukha. Pulang-pula siya sa kahihiyan. Hindi siya makatingin sa mga tao. Sumunod ang stretcher ni Luz Biminda. Humihikbi siya. Takip ang kanyang mga mata ng kanyang mga kamay. Pero walang tela ang makakapagtakip sa bahong ginawa nila. Ang mga kapitbahay namin ay nagsimulang sumigaw. Rodel, walang hiya ka, manugang ka pa naman, sigaw ni Aling Elena. Luz Biminda, matanda ka na. Bakit mo nagawa ito kay Arturo? Dagdag pa ni Mang Chen. Nakita ko ang mga kamera ng cellphone na sumusunod sa kanila hanggang sa loob ng ambulansya. Alam kong bukas. Kalat na ito sa buong Cavite. Kalat na ito sa buong Pilipinas. Ang kahihiyan ay hindi na matatapos. Pero ang pinakamasakit na bahagi ay nang lumabas si Maria. Dahan-dahan siyang naglakad pababa ng hagdan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng buhay ay tila naging isang estatwa ng bato. Namumutla siya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang medical bag. Lumapit ako sa kanya. Nagkunwari akong isang sawi at naguguluhang ama. Maria, anak, anong nangyari? Bakit sila magkasama? Tumingin sa akin ang aking anak. Ang mga mata niya ay punong-puno ng luha. Tay, ang tanging nasabi niya. Pagkatapos, niyakap niya ako ng napakahigpit. Doon siya bumuhos. Umiyak siya ng parang isang batang nawawala. Ang puso ko ay nadurog para sa kanya. Ito ang bahagi ng plano na pinakamasakit gawin. Ang saktan ang sarili kong dugo at laman para lang magising siya sa katotohanan. Pero kailangan ito dahil kung hindi ko ito ginawa, baka bukas makalawa ay pati si Maria ay nanakawan o mapatay ng hayop na si Rodel. Tay, bakit nila ginawa ito sa atin?
Tanong ni Maria sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Wala akong maisagot. Hinaplos ko lang ang kanyang likod. Nandito lang si tatay, anak. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Habang isinasara ang pinto ng ambulansya, nakita ko ang huling sulyap ni Luz Viminda sa akin. May takot sa kanyang mga mata. May pagsisisi. Pero alam ko, hindi siya nagsisisi dahil nagtaksil siya. Nagsisisi siya dahil nahuli siya. Nagsisisi siya dahil nawala ang 10 milyong pisong insurance na inaasahan niya. Ang buong subdivision ay hindi pa rin umaalis. Ang mga marites ay nagtitipon-tipon sa kanto. Pinag-uusapan ang bawat detalye. Ang pickup ni Rodel na naiwan sa aming garahe ay tila isang monumento ng kanilang kataksilan. Sino ba ang mag-aakalang ang isang desenteng babae na gaya ni Luz Viminda ay papatol sa sariling manugang? Sabi ng isang boses sa dilim. At si Rodel. Akala mo ay napakabait na bata. Iyon pala ay isang ahas, sagot naman ng isa pa. Tiningnan ko ang aming bahay. Ang pintuan ay wasak. Ang aming lihim ay lantarang-lantara na. Pakiramdam ko ay gumaan ang aking dibdib. Wala na ang mabigat na bato, wala na ang kaba. Ang pandikit na ginamit ko ay hindi lang nagdikit sa kanila. Ipinakita rin nito kung gaano kadikit ang kasamaan sa kanilang mga puso. At ngayon, ang lahat ay nakakita na. Tay, sasama ako sa ospital, sabi ni Maria habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Kailangan kong tapusin ang trabaho ko, kahit na masakit. Tumango ako. Sige anak, susunod ako. Magpakatatag ka. Isipin mo na lang na ito ang paraan ng Panginoon para iligtas tayo sa mas malaking kapahamakan. Umalis ang ambulansya na may malakas na sirena. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng damuhan. Ang gabi ay dahan-dahang bumababa sa Bacoor. Ang hangin ay malamig, pero sa loob-loob ko, alam kong ito pa lang ang simula. Ang 10 milyong piso, ang insurance, ang lahat ng ari-arian. Hinding-hindi mapupunta sa kanila. Ang lahat ng hirap ko sa Wilcon. Ang lahat ng pawis ko sa loob ng 40 taon ay mapupunta sa tamang tao, kay Maria. Pumasok ako sa loob ng wasak na bahay. Inakyat ko ang aming silid. Ang amoy ng superglue at ng kanilang pabango ay naroon pa rin. Kinuha ko ang tube ng lubricant. Ang tube na pinalitan ko ng pandikit. Itinapon ko ito sa basurahan. Tapos na ang unang yugto. Pero hindi pa tapos ang aking hustisya. Sa ospital, kailangan nilang harapin ang mga doktor. Kailangan nilang ipaliwanag kung bakit sila nagkadikit. At higit sa lahat, kailangan nilang harapin ang puot ng isang anak na kanilang tinalikuran. Habang nagbibihis ako para sumunod sa ospital, tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang isang Arturo na hindi ko nakilala. Isang Arturo na handang manira ng buhay para protektahan ang kanyang dangal. Karma, Luz Viminda, Karma, Rodel, bulong ko sa hangin. Ang gabi ay mahaba pa. At marami pang dapat mangyari. Ang hustisya ng pandikit ay tapos na. Pero ang hustisya ng batas at ng damdamin ay nagsisimula pa lamang. Panginoon, bigyan niyo po ng lakas ang anak kong si Maria. Siya ang tunay na biktima rito. At ako ang gagawa ng paraan para muli siyang makabangon. Umalis ako ng bahay, dala ang aking susi ng sasakyan, patungo sa ospital, patungo sa huling bahagi ng aking plano, dahil sa ospital. May isa pa akong sorpresang inihanda para sa kanila. Isang sorpresa na lalong magpapatindi sa init ng kanilang nararamdaman. Itutuloy. Narating ko ang ospital sa gitna ng gabi. Amoy na amoy ko ang hinalo-halong amoy ng alkohol at betadine sa paligid. Sa bawat hakbang ko sa pasilyo, nararamdaman ko ang bigat ng aking mga paa. Pero hindi ito bigat ng pagod. Ito ay bigat ng isang misyon na hindi pa tapos. Nakita ko si Maria sa waiting area. Nakaupo siya. Nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Pagod na pagod ang aking anak. Pagod ang kanyang katawan mula sa trabaho. At pagod ang kanyang puso mula sa katotohanan. Nilapitan ko siya at hinaplos ang kanyang balikat. Sinabi ko sa kanya na magpahinga muna siya sa cafeteria.
Sinabi ko na ako na muna ang bahalang tumingin sa kanyang ina at kay Rodel. Tumango siya, ang aking anak na nawalan ng tiwala sa mundo, at dahan-dahang lumakad palayo. Ngayon, mag-isa na lang ako. Naglakad ako patungo sa room 214. Ang silid ni Luz Biminda, doon. Nakita ko siyang nakahiga. Nakatitig siya sa kisame habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga balat ay mapula-pula. Ito ang resulta ng pagkakatanggal ng industrial glue gamit ang matatapang na kemikal ng mga doktor. Masakit daw ang bawat galaw, mahapdi ang bawat hipo. Pumasok ako at nagkunwaring isang sawi na asawa. Luz Biminda, bulong ko. Bakit mo ito ginawa sa atin? Humikbi siya ng malakas. Sinabi niya na nagsisisi raw siya. Sinabi niya na mahal niya ako, pero sa loob-loob ko, alam ko ang totoo. Nagsisisi lang siya dahil huli na siya. Nagsisisi siya dahil hindi na mapupunta sa kanya ang 10 milyong pisong insurance. Eksaktong pumasok ang isang nurse. May dala itong isang maliit na tube. Sinabi ng nurse na ito raw ay isang healing gel para raw ito sa iritasyon ng balat ni Luz Biminda. Inilagay ng nurse ang tube sa tabi ng kanyang kama at lumabas na. Iwan muna kita para makapagpahinga ka, sabi ko kay Luz Biminda. Hinalikan ko siya sa noo. Isang halik na puno ng panlalamig nang masiguro kong tulog na siya. Kinuha ko ang aking jacket. May dala akong isang maliit na tube na kamukha ng healing gel na iniwan ng nurse. Pero ang laman nito ay hindi gamot. Ang laman nito ay concentrated capsaicin cream, isang cream na gawa sa pinakamatapang na sili. Nakuha ko ito mula sa pest control section ng Wilcon Depot. Ginagamit ito para itaboy ang mga hayop dahil sa sobrang anghang at hapdi. Mabilis kong pinalitan ang tube sa tabi ng kama ni Luz Biminda. Pagkatapos, lumabas ako at pumunta sa room 216. Ang silid ni Rodel, gising ang manugang ko. Nakatingin siya sa bintana. Noong makita niya ako, tila gusto niyang lumubog sa kinahihigaan niya. Mang Arturo, sabi niya ng mahina. Patawarin niyo po ako. Hindi ako sumagot. Tumayo lang ako sa gilid niya ng ilang minuto. Pinanood ko ang kanyang panginginig. Isang nurse ang pumasok at nag-iwan din ng kaparehong tube ng healing gel sa tabi niya. Nang makaalis ang nurse, nagkunwari akong kukuha ng tubig. Doon ko mabilis na pinalitan ang kanyang gamot ng isa pang tube ng capsaicin cream. Magpahinga ka na, Rodel, sabi ko nang may malamig na tinig. Mahabang gabi ito para sa iyo. Lumabas ako ng silid at bumalik sa waiting area. Umupo ako sa tabi ni Maria na noon ay pabalik na galing sa cafeteria. Naghintay ako. Tahimik akong nagbilang sa aking isipan. 1, 2, 3. Pagkalipas ng halos 30 minuto, ang katahimikan ng ospital ay nabasag. Isang matinis na tili ang narinig mula sa room -214. Si Luz Biminda. Tulong! Nurse! Nasusunog ang balat ko! Sigaw niya. Kasunod nito, narinig din ang malakas na hiyaw mula sa room 216. Si Rodel naman, aray, tulong, parang may apoy sa katawan ko. Make it stop, tulungan niyo ako. Nagmadaling tumakbo ang mga nurse at doktor. Kasunod nila si Maria na biglang nabuhaya ng lakas dahil sa tawag ng tungkulin. Sumunod ako sa kanila, suot ang aking maskara ng pag-aalala. Pagpasok namin sa silid ni Luz Biminda, nakita namin siyang naglulupasay sa kama. Ang kanyang balat na kanina ay mapula lang. Ngayon ay parang nagliliyab sa pula. Ang capsaicin cream ay pumasok sa kanyang mga sugat mula sa glue. Ang hapdi, ang matinding hapdi. Iyon ay parang libu-libong karayom na may apoy na itinutusok sa kanyang katawan. Sinubukan niyang hugasan ng tubig. Pero alam niyo naman ang sili. Lalong tumitindi ang anghang kapag nababasa sa kabilang silid. Ganoon din ang nangyayari kay Rodel. Sumisigaw siya ng parang hayop na kakatayin. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kinakamot ang kanyang katawan, pero lalo lang kumakalat ang hapdi. Anong nangyari? Tanong ng doktor. Ginamit ko lang po ang healing gel na iniwan nyo. Hiyaw ni Luz Biminda habang umiiyak. Kinuha ng doktor ang tube. Tiningnan niya ito ng maigi. Nagtataka siya kung bakit ganito ang naging reaksyon. Sinabi ni Maria
na mukhang may mali sa gamot. Sabi niya, kailangan ng gatas o mantika para mawala ang hapdi. Capsaicin daw ang sanhi nito. Pinanood ko silang magkagulo. Pinanood ko ang paghihirap ng dalawang tao na balak akong patayin. Sa bawat sigaw ni Luz Biminda, naaalala ko ang recording kung saan tinatawanan niya ang aking maintenance medicine. Sa bawat pagdaing ni Rodel, naaalala ko ang plano nilang lagyan ng maraming asin ang aking pagkain para lang ako ay mamatay. Ang hapdi na nararamdaman niyo ngayon ay wala pa sa kalahati ng hapdi na ibinigay niyo sa puso ko. Ang apoy na sumusunog sa inyong balat ay ang apoy ng inyong sariling kataksilan. Tay, lumabas muna kayo, sabi ni Maria sa akin. Hindi magandang makita niyo silang ganito. Tumango ako at dahan-dahang lumabas. Umupo ako sa isang bench sa labas ng ospital. Ang hangin ng gabi ay sariwa. Sa wakas, pakiramdam ko ay malinis na ang aking budhi. Sinasabi ng Biblia na kung ano ang iyong itinanim, ay siya mo ring aanihin. Nagtanim kayo ng sakit, kaya sakit din ang inyong aanihin. Ang 10 milyong piso ay mananatiling isang pangarap na lang para sa inyo dahil ang tanging makukuha nyo sa gabing ito ay ang alaala ng hapdi na hinding-hindi nyo malilimutan. Hindi ito higanti, ito ay katarungan. Habang naririnig ko ang malalayong sigaw nila mula sa loob ng gusali, tumingin ako sa langit. Salamat Panginoon, bulong ko. Salamat sa pagbibigay sa akin ng lakas para protektahan ang aking pamilya. Tapos na ang ikalawang parusa. Pero ang hustisya ng batas ay paparating na. Dahil sa labas ng ospital, nakita ko na ang pagdating ng mga pulis. Ang mga marites sa subdivision ay nagsumbong na. Ang mga biktima ni Rodel ay handa na ring magsalita. Luz Biminda. Rodel, ito na ang huling gabi ng inyong kalayaan. At ang hapdi na iyan ay simula pa lang ng inyong mahabang pagdurusa sa likod ng rehas. Itutuloy. Malamig ang hangin sa loob ng pasilyo ng ospital. Amoy gamot, amoy malinis. Pero sa kabila ng kalinisan ng paligid, may isang malansang katotohanan na malapit ng lumabas. Ako si Elena. Nakatayo ako rito, sa tapat ng puting pinto ng silid kung saan nakahiga ang 2 taong nagdala ng dilim sa aming buhay. Naririnig ko mula sa labas ang mahihina nilang unggol. Ang unggol ng sakit, ang ungol ng pagsisisi, o baka naman, ang ungol lang ng takot, sina Rodel at Luz Biminda. Ang aking manugang at ang kanyang kasabwat, noon akala ko ay mga anghel sila. Akala ko ay tunay ang kanilang malasakit. Pero ngayon, nakikita ko na ang kanilang tunay na anyo. Sunog ang kanilang balat dahil sa insidente, pero mas sunog ang kanilang mga konsensya. Ang bawat hapdi na nararamdaman nila sa kanilang katawan ay maliit na bagay lamang kumpara sa sakit na idinulot nila sa aking pamilya, lalo na sa aking asawang si Arturo. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Sa loob, nakita ko ang aking anak na si Maria. Nakaupo siya sa tabi, mugto ang mga mata, at puno ng kalituhan ang mukha. Hindi pa rin niya lubos maisip na ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay ay may ibang mundong itinatago. Hindi ako nag-iisa. Sa likuran ko, naroon ang 4 pang kababaihan, mga matatandang katulad ko. Sila ang mga biktima ni Rodel na aking nahanap. Mga babaeng kinuhaan niya ng pera, kinuhaan ng dignidad, at iniwan ng luhaan. Bitbit namin ang katotohanan. Kasama rin namin si Inspector Ramos. Seryoso ang kanyang mukha. Hawak niya ang mga papeles na magsisilbing tanikala para sa 2 taksil na ito. Lumapit ako sa kama ni Rodel. Tumingin siya sa akin. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Gusto niyang magsalita, pero tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Marahil ay dahil sa benda sa kanyang mukha o marahil ay dahil sa bigat ng kanyang kasalanan. Sinabi ko sa kanya, sa mahinahon pero mariing boses, Rodel, tapos na ang laro. Paulit-ulit ang mga salitang iyon sa aking isip. Tapos na ang lahat. Iniabot ko kay Inspector Ramos ang isang makapal na folder. Narito ang lahat, ang mga litrato ni Rodel kasama ang ibang mga babae. Ang mga dokumento ng bangko kung saan inilipat niya ang pera ni Arturo, ang milyong-milyong piso na kinuha niya sa pamamagitan ng panloloko. 100, 500, 1 milyon.
Ang perang iyon na dapat ay para sa gamot at kinabukasan ng aming mga apo ay winaldas niya sa luho at sa kanyang masamang balak. At ang pinakamasakit sa lahat, ang ebidensya ng kanilang plano. Ang plano nilang patayin si Arturo. Narinig ko sa recorder ang boses ni Luz Biminda. Sabi niya sa recording, kailangang mamatay si Arturo para makuha nila ang insurance at ang titulo ng aming bahay sa Forbes Park. Ang lupit ng kanilang mga puso. Inspector, sabi ko habang nakatingin ng diretso kay Rodel, iyan po ang lahat ng kailangan ninyo. Ang mga testimonya ng mga biktima, ang mga peking dokumento, at ang patunay ng kanilang pagtatangkang pumatay. Lumingon si Maria sa akin. Nay, totoo ba ito? Tanong niya na halos pabulong na lang. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak. Anak, masakit ang katotohanan, pero ito ang magpapalaya sa iyo. Ang lalaking ito, ang lalaking minahal mo, ay isang maninila, isang buwaya sa loob ng ating tahanan. Lumapit si Inspector Ramos sa kama ni Rodel. Inilabas niya ang mga posas. Ang tunog ng bakal na nagkiskisan ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang matalas na tunog. Isang tunog ng hustisya. Rodel de la Cruz at Luz Biminda Santos, sabi ng inspektor sa malakas na boses. Inaaresto kayo sa kasong estafa, illegal recruitment, falsification of public documents, at frustrated murder. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Rodel. Wala na ang kanyang pagiging guwapo. Wala na ang kanyang pagiging mabulaklak magsalita. Ngayon, isa na lamang siyang basang sisiw na nanginginig sa takot. Sa kabilang kama, nagsimulang umiyak ng malakas si Luz Biminda. Nagsisigaw siya, sabi niya. Kasalanan daw lahat ito ni Rodel. Sabi niya, nadamay lang daw siya, pero alam naming lahat. Pareho silang may sala. Pareho silang may lason sa katawan. Tumingin ako sa paligid. Ang mga biktima ni Rodel ay nakatayo ng matuwid. Sa wakas, makakamit na nila ang katarungan. Ang perang pinaghirapan nila sa loob ng maraming taon ay maaring hindi na maibalik ng buo, pero ang makitang nakaposas ang taong nanalanta sa kanila ay sapat na premyo na. Hustisya, bulong ko sa sarili ko. Hustisya, napakasarap pakinggan ng salitang iyon. Habang inilalabas ng mga pulis ang mga kama ni Rodel at Luz Biminda para ilipat sa piitan ng ospital, tumingin ako sa bintana, papasikat na ang araw. Ang dilim ng gabi ay unti-unti nang napapalitan ng liwanag. Naisip ko si Arturo, ang aking mahal na asawa. Sa mga sandaling ito, alam kong kahit hindi siya nakakapagsalita ng maayos, nararamdaman niya na malinis na ang aming tahanan. Wala na ang anay na sumisira sa aming pundasyon. Hinarap ko si Maria. Niyakap ko siya ng mahigpit. Magiging maayos din ang lahat, anak. Mahaba ang gabi, pero laging may umaga. Ang Diyos ay hindi natutulog. Ang perang nawala ay kikitain pa. Ang bahay na muntik nang makuha ay mananatili sa atin. Pero ang karangalan ng aming pamilya, iyon ang pinakaimportante. Iyon ang aming ipinaglaban. Sa edad kong ito, akala ko ay wala na akong lakas para lumaban. Pero napatunayan ko na kapag ang pag-ibig sa pamilya ang nakataya, kahit ang isang matandang tulad ko ay nagkakaroon ng bagwis. Paalam, Rodel, paalam sa iyong mga kasinungalingan. Mabulok ka sa likod ng rehas habang kaming pamilya mo ay muling bubuo ng aming buhay ng may katapatan at pagmamahalan. Ngayon, makakatulog na ako ng mahimbing. Dahil alam ko na ang hustisya sa lupa ay gumagana para sa mga taong marunong maghintay at lumaban para sa tama. Salamat, Panginoon. Salamat sa liwanag matapos ang mahabang dilim. Nakalipas na ang 6 na buwan mula nang mangyari ang malupit na bagyong iyon sa aming buhay dito sa Cavite. Nakaupo ako ngayon sa aming veranda habang hinihigop ang mainit na kape. Pinapanood ko ang dahan-dahang paglubog ng araw. Tahimik na ang paligid. Tahimik na rin ang aking puso. Kamakailan lang. Lumabas na ang pinal na hatol ng korte. Si Rodel Martinez, ang manugang na akala namin ay anghel, ay nahatulan ng 28 taon sa kulungan. Wala na ang kanyang matatamis na salita. Wala na ang kanyang mga panluloko sa mga biyuda. Doon siya mabubulok sa likod ng mga rehas dahil sa kasong estafa at sa tangkang pagpatay sa akin. Si Luz Biminda naman. Tinuluyan ko na ang aming paghihiwalay.
Ayon sa batas, wala siyang nakuha kahit isang sentimo mula sa aking mga ari-arian. Ang 10 milyong pisong insurance na binalak nilang kunin sa pamamagitan ng aking dugo ay nananatiling ligtas. Ang lahat ng aking pinaghirapan sa Wilcon Depot sa loob ng 40 taon ay mapupunta sa tamang tao. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay ang aking anak na si Maria. Masakit man ang paraang ginawa ko, alam kong nailigtas ko siya mula sa kuko ng isang halimaw. Ngayon, mas lalong tumibay ang aming samahan bilang mag-ama. Magkasama kaming naghahapunan tuwing gabi. Pinag-uusapan namin ang kanyang mga pangarap. Sabi ko sa kanya, Maria, anak, ang sugat sa puso ay hihilom din. Ang mahalaga ay kasama mo ang iyong tatay. Niyakap niya ako ng mahigpit at doon ko naramdaman na sulit ang lahat ng aking sakripisyo. Mga kasama. Ang kwento kong ito ay isang malaking patunay na ang karma ay totoo. Ang paghuhukom ng Panginoon ay hindi natutulog. Akala nina Luz Biminda at Rodel ay mahina ako dahil ako ay matanda na. Akala nila ay madali akong linlangin. Pero nakalimutan nila na ang karunungan ay nanggagaling sa edad at karanasan. Huwag kayong matakot na tumayo para sa inyong dangal. Kahit tayo ay nasa takip-silim na ng ating buhay, mayroon pa rin tayong lakas na protektahan ang ating pamilya. Ang katotohanan ay laging mananaig, kahit gaano pa ito pilit na itago. Salamat sa inyong matiyagang pakikinig sa aking karanasan. Sana ay nagsilbi itong inspirasyon at babala sa inyong lahat. Huwag nating hayaan na tayo ay apakan ng mga taong walang konsensya kung ang kwentong ito ay nagustuhan ninyo. Paki-subscribe sa ating channel at i-click ang like button. I-comment nyo rin kung saang probinsya kayo nanonood para mabati ko kayo sa susunod nating pagkukuwentuhan. Gusto kong malaman kung sino-sino ang aking mga kasama sa hapon na ito. Hanggang sa muli, ako ang inyong Mang Arturo. Lagi ninyong tatandaan, ang Diyos ay laging nakatingin sa atin. Pagpalain kayo ng may kapal